my life followers and human beings out there. This is Ala and welcome to my Skin Wanderer and More channel. And today, we will wonder how to DIY do-it-yourself Brazilian bottles. So yun na nga, I wanna try this Brazilian bottles ever since nung nauso ko siya ng mga year 2021, something like that. So ayun na nga, so I really wanna try this since nakalagay naman dito and napapanood ko kasi sa mga ibang content, ganyan, yung mga gumawa ng review niyan, nakaka-less daw talaga yan ng damage sa hair, like frizziness or yung pagiging dry. And since nag-upload tayo ng ating video how we wondered, diba, to bleach our own hair and how to color or dye our own hair. So, ayun na nga, diba? So, sakto naman, diba? Kasi yung hair natin, ayan, hindi tayo gumamit kasi nung kahit na ano nakakalasa ng pagka-damage ng hair natin nung tayo ay nag-bleach at nag-color ng hair. So, why not try this now, diba? Since nag-dry na nga talaga ng bongga yung ating hair, so ayan ang update sa ating hair. Kamusta naman yun? So, ayan na nga siya. Diba? So, ayan. And, ulitin lang ulit natin, diba? Wala tayong knowledge or anything na alam sa pag-aalaga, pag-aayos ng buhok, pagiging expert sa pagiging hairdresser or something like that. Pero, we just simply follow the instructions on the products that we are going to use or try. So, ayun na nga, diba? So, ito try na natin siya. Ayan na po yung lineage natin at kinulayan natin buhok, diba? So, let's try it na, diba? So, nakaligo na nga tayo, medyo hindi lang halata, ganyan. So, ayun na nga, nakalagay kasi sa direction niya ay, you need to wash your hair with shampoo 2 times. So, nagawa na nga natin siya and kailangan natin siyang patuyuin sa blower or sa electric fan ng at least 80% yung dryness niya, yung pagkakatuyo niya. So, ayan, hindi naman totally tuyo yung hair natin. So, let's try it na, diba? I'm so excited! So, ayan na nga, we have our bowl here and our Brazilian bottles. So, we will now section our hair into 4. Yan, i-try natin siya ng 4 ulit katulad ng ginawa natin sa pag-bleach natin. So, passing tagi naman sa ating malalayon. So, kamusta naman, diba? Sa typhoon na naman daw. Alam niyo ba yun, Mars? Oh my goodness! May bagong typhoon na naman, diba? Speaking of lion, di ba? Ang name niya ay Leon. So, tama ba ako? So, ayun na nga. So, ayan. Section natin into 4 yung hair natin. So, hinati ko na siya ng 2 sa gantong side. So, hatiin natin siyang pa ganito. Ayan. Para mas mabilis yung pag-section natin ng hair natin. So, ayan na nga, di ba? And then, we will use our butterfly choke chalk. Or the butterfly clam. Ayan na nga, diba? Butterfly choke chalk. See? That is so gorgeous. So, ayan. Clam na natin siyang ganyan. And then, yung other half or 1/4 ng ating hair. Ayan. I-butterfly choke chalk din natin siya. Yes, we call that choke chalk, Another butterfly choke chalk. So, ayan na nga. Chun-li, diba? Ayan, Chun-li mode tayo, ganyan. So, ayan. Tapos, ayan. With that, kailangan natin kumuha ng bubble wrap. Yes, mag-bubble wrap tayo ulit para meron tayong pinaka-cover ng ating katawan or ng ating clothes. So, with that, I will just get my bubble wrap.
So, here's our bubble wrap na nga, diba? Literal, yes. Literal yan. Winash lang natin yan, galing pa yan sa in-orderan natin. So, ayan na nga. Yan. I-bubble wrap ang sarili. So, pasintado naman sa mga nanonood. At ang ating sipit, hindi pinagbabawal na sipit. I mean, sandata pala. May goodness. So, ayan na nga, diba? We section our hair into 4. So, I have my 1/4 of my hair here. So, we will now use our bowl and maglalagay na tayo ng ating Brazilian products. You know, Brazilian products. So, we will just now pour at least, wait, I don't know, shake ba to? Baka naman, you know. So, let's try shake like that, you know. And, ang bango, you know, smells good, like seriously. So, I think, matipid daw kasing gamitin to. So, let's try ng medyo konti lang. So, let's try ng konti lang. Anyway, whatever. So, ayun na nga, kuha tayo ng enough thickness that I think is enough para malagyan ko ng maayos yung hairs ko. So, ayan. Kuha tayo ng manipis na suklay. Tapos, I will just use my bare hands, you know. Kasi nga nahihirapan tayong gumamit ng ating biniling disposable gloves. So, explain pa more, diba? So, ayun na nga. So, ayan. Maglagay na tayo sa kamay natin. Kasi, base naman sa aking napanood, hindi naman daw nakaka-damage yung ating Brazilian products. You know, the Brazilian products. Yes, hindi naman daw siya nakaka-damage ng skin. I mean, ng scalp. So, kung hindi siya nakaka-damage ng scalp, hindi siya makaka-damage ng skin. So, it's not a problem to use the bare hand, you know. So, ilalagay na natin siya ng ganyan. So, based sa instructions, hindi mo daw kailangan damihan yung ilalagay mo sa kanya. Yung enough lang daw yung ilalagay natin. So, ayan. So, maglagay tayo ng enough wetness ng ating Brazilian Botox sa ating hair. Ayan. So, mga ganyan siguro okay na yan. Ayan. So, apply lang natin. Ganyan. So, nalagyan na nga natin yung 1/4 ng ating hair. And, I don't know if it's natural na parang nahihiwalay yung liquid na part ng ating Brazilian Botox. Kahit na shake naman na natin siya. But, yes, nahihiwalay siya. And, ayan o, if you can notice, ayan, meron siyang buo-buo na whatsoever na yung parang yellowish color niya. Humiwalay. So, minimix ko pa siya ulit bago ko i-apply sa hair ko. So, ayan na nga. Nasa another 1/4 na tayo ng ating hair. Ayan. So, let's mix it. And, ayan. So, dahil nga parang hinihiwalay yung liquid or watery part ng ating Brazilian Botox doon sa parang yellowish or whitish niya na nakamix. Yan. Pag in-apply mo siya sa hair mo, I don't know bakit nag-watery siya ng bonggang-bongga. So, parang after few minutes, mararamdaman mo na parang sobrang wet yung hair mo. So, kailangan mo siyang pigain. Diba? Kailangan mo pa siya i-squeeze pa ganyan para makuha yung extra
na parang sobrang watery na. So, I wish hindi naman sablay na-order natin na Brazilian buttocks or something like that. So, ayan. Isa pala sa benefits nito na actually one of the reason why we chose to try this is yung nakakapagpa-straighten daw siya ng hair. And based din sa nabasa natin and sa mga napanood natin na content or review about this, 80% daw ang kayang ma-straighten sa hair natin nang malilesen din yung damage. So, ayan na nga. So, pwede tet. So, ayan. So, finish na nga tayo for application of our Brazilian Botox. So, let's wait for at least 1 hour. Let's make it 1 hour kasi based on what I've watched and nabasa ko din sa ibang reviews na parang they just leave it on their hair for at least 20 minutes. So, since nakaka-repair naman siya ng hair daw, so hopefully nakaka-repair siya ng hair. So, since nag-bleach tayo ng bonggang-bongga ng hair natin, so I wanna try it na to leave it for at least 1 hour. So, wait at it. And 1 hour is finished, done, So, ayan na nga, i-blow dry na natin siya. So, I will try to make this dry on electric fan. So, ayan na nga, diba? So, wet it. So, I am now done drying my hair. Ayan na nga siya. After natin i-dry ng at least 95%. So, nakalagay kasi sa direction. Kapag after mong i-apply yung Brazilian Botox, kailangan siyang i-blow dry ng or patuyuin ng at least 100%. So, my hair now is at least 95% dry. So, naisip ko okay na to kasi nga i-divide naman natin siya into 4 and then kukuha lang tayo ng enough thickness ulit para ma-iron natin ng maayos. I think hindi na enough thickness but yung thin, manipis na siya dapat kasi i-iron na natin siya. So, mas gusto natin na pag ina-iron natin yung buhok natin, yung medyo konti siya kasi nga syempre diba, para lahat ng strand niya siguradong nadadaanan natin ng flat iron. So, ayun na nga. So, that's what are we going to do now. So, let's go with it. And now, we will use this flat iron. The hair flat iron. Ayan. So, tapos na tayo sa pagpapatuyo ng buhok. Kaya tayo ay gagamit na ng flat iron. So, ayan na nga. Kasing pagi naman. Hindi ko matanggal yung cover na ating flat iron. Ayan. Diba? So, gagamit tayo ng flat iron. And based sa ating nabasang instruction ng product ay ng ating Brazilian Botox, dapat daw 180 degrees Celsius lang kapag tayo ay kulay ang buhok or damage yung buhok natin. So, kapag normal yung buhok natin, okay lang na tayo ay mag 200 degrees Celsius. Why is it so difficult for me to say words? My goodness! So, passive dami naman, diba? So, ayun na nga. So, tayo ay magsa-start na mag-iron ng hair. Ayan. Naka-on na siya. So, iaangat lang natin siya kasi meron naman tayong pang-ayos ng volume ng heat. So, ayan. Pupunta lang natin siya sa 180 degrees Celsius. So, ayan. Let's try it na, So, nakasection na yung hair natin into 4. Ayan. Divided na po siya into 4. So, mag-iiwan lang tayo ng yan. I think okay na yung ganito kanipis. Yan. Tapos, hindi na natin siya i-chop-chop.
Yan. Para mabilis, diba? So, ayan na nga. So, i-iron na natin siya. So, kung nagtataka kayo bakit mahangin, gumagamit po tayo ng normal lang na flat iron. Hindi yung usong flat iron ngayon na may blower, kaya may ganyan. So, kaya siya may hangin kasi nakatapat tayo sa electric fan para hindi masyadong mainit. So, ayan na nga. So, we will continue to iron our hair. So, ayan. So, medyo, actually, wala naman tayong problema sa pag-iron ng hair because I honestly love to style my hair with irons, with different kinds of hair iron. So, ayan. So, ang haba ng buhok ko. My goodness. So, hindi po talaga ako napapahaba ng ganito kahabang buhok. Unless, nagko-curl po ako everyday. Kaya lang, you know, pandemic hits. Diba? Natambay tayo sa loob ng bahay. So, we don't need to do that curling iron every day. So now I am done with 1/4 of my hair. So ayan siya. Ayan po yung na-iron ko na. Ayan. Na-iron ko na siya. Ayan. So I hope this is really effective for straightening the hair. So ayan na nga. So, pwede ba? So, pa-half na nga tayo ng another 1/4 ng ating hair. So, ayan. And I am now finished with almost 3/4. Ayan. Diba? So, 3/4 na ng hairs ko yung na-iron ko. So, ayan. So, ayan na nga. Road to finish this na. Camera. So, ayan. So, better. So, eto na nga, pa-finish na tayo. Ayan. Inuna ko lang i-iron yung dito sa front. Ayan. Tapos, 1/8 na lang ng ating hair ang natitira. So, ayan. Let's finish it na.
So, ayan na nga, finish na natin plansyahin yung buong buhok ko. So, ayan. I wish and hope na na-iron ko siya ng maayos. And, sana yung 80% talaga na nakaka-straighten siya ng hair and less damage or nakaka-repair siya ng hair is hopefully true. So, ayun na nga. So, we will see the result after natin siyang i-shower or after natin liguan or banlawan na, di ba? After ng 24 or 48 hours, 1 to 2 days. Yes, 1 to 2 days natin siya bago banlawan. So, let's see if effective siya after 1 to 2 days. So, Skin Wanderer, my life wanderers and human beings out there, see you on the next wandering. Babush! Babush, 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 bush, bush. And before I forget, I just want to say thank you to all of my subscribers and to all of those who haven't subscribed yet. What is still doing there? Subscribe now. And thanks for watching. See you on the next wandering. Babush!